Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Pagkatapos ng isang araw ng matinding pagsasanay, ang buong koponan ng Siren ay lumabas para kumain ng sama-sama. Nahihirapan si Taiga sa mga chopstick, sinusubukang kumuha ng pagkain, isang paraan na ginagamit niya para sanayin ang kanyang kaliwang kamay. Ngunit ito ay malinaw na hindi maganda. Bukas, may day off ang team. Plano ng mga miyembro ng unang taon na maglaro ng basketball sa kalye. Noong una, tumatanggi si Rico dahil rest day daw nila. Pero ang mga first year, pagod na laging nakaupo sa bench at gustong maglaro para magsaya. Binigyan sila ni Kiyoshi ng pahintulot, kaya atubiling sumang-ayon si Rico sa ilalim ng isang kondisyon, ang mga unang taon lamang ang pinapayagang makilahok. Nang sumunod na araw, sa hindi inaasahan, si Kawahara ay nilalamig, at si Kiyoshi ay sumama. Maraming tao ang nagpapakita sa court ng kalye. Si Taiga, na nanunood ng eksena, ay parang bumalik siya sa Amerika. Nang malapit na siyang mag-sign up, nakasalubong niya ang mga manlalaro mula sa Saiho High. Parehong kumakain at nag-uusap ang magkabilang koponan. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Taiga na hindi sasali ang Saiho sa Winter Cup dahil tanging ang nangungunang 8 koponan mula sa Inter-High Tournament ang kwalipikado. Sa grupong ito, ang Siren at Shutoko lang ang nakalusot. Pagkatapos ng higit pang pakikipag-usap, ang pangkat ng Saiho ay nagpaalam at umalis. Tinanong ni Sugawa ang kanyang kapitan kung anong uri ng tao si Kiyoshi. Ipinaliwanag niya na magkakilala na sila mula pa noong middle school at sinabi na kung hindi dahil sa taong iyon, si Kiyoshi ang magiging number 1 center. Ang taong iyon ay tumutukoy kay Murasakibara Atsushi, ang numero 1 sentro mula sa Generation of Miracles, na ngayon ay nasa Yosen High. Nang marinig niya ang pangalang Yosen, naalala ni Sugawa na ngayon lang siya nakakita ng may dalang Yosen bag. Ang unang laban ay inihayag na magsisimula. Ang mga miyembro ng Siren, na ginugol ang kanilang oras sa pagkain, ay dumating ng huli at na-miss ang laban. Sa oras na makarating sila doon, natalo na ang Saiho, sa malaking margin na 21 puntos. Walang inaasahan na matatalo ang Saiho ng ganoon kadali. Sa sandaling iyon, napansin ni Taiga ang isang taong pamilyar sa karamihan, na bigla siyang makita si Himuro Tatsuya. Nagtama ang mata ng dalawa. Hindi rin inaasahan ni Himuro na makikita niya si Taiga. Habang si Taiga ay nagulat na si Himuro ay mayroon pa ring kalmadong ekspresyon. Nagpapalitan sila ng ilang salita sa Ingles. Tinanong ni Kiyoshi kung si Himuro ay kaibigan ni Taiga. Sumagot si Himuro sa wikang Hapon, na nagsasabing hindi sila tunay na magkaibigan, mas tumpak na sabihin siya ang nakatatandang kapatid ni Taiga. Sa flashback sa nakaraan, sa kabila ng pag-aaral ng ilang wika, hindi nakipagkaibigan si Taiga pagkatapos lumipat sa US. Isang araw, inanyayahan siya ni Himuro na maglaro ng basketball, at nakilala nila ang isa't isa habang nagsasalita sa Japanese. Mula doon, naging matalik silang magkaibigan. Sa mga laro, namangha si Taiga sa hindi kapanipaniwalang husay ni Himuro, siya ang pinakamagaling sa court. Isang gabi, sabay na naglalakad pa uwi, tinanong ni Taiga si Himuro kung paano siya naging madali sa pakikipagkaibigan. Inamin ni Taiga na mula nang lumipat sa Amerika, wala siyang naging kaibigan. Sinabi sa kanya ni Himuro na ito ay dahil hindi ipinakita ni Taiga sa iba kung ano ang kanyang magaling. Iginagalang ng mga tao ang kasanayan, aniya. Hindi sigurado si Taiga kung ano ang galing niya, kaya iminungkahi ni Himuro na subukan niya ang basketball, at nag-alok na turuan siya. Mula noon, sinimulan ni Himuro na turuan si Taiga, hindi lamang sa pamamaraan kundi pati na rin sa kung paano mag-isip at makita ang laro. Araw-araw, mas naging close sila. Mabilis na umunlad si Taiga at nagsimulang magkaroon ng mga bagong kaibigan. Masaya siya, at dahil hindi siya nagkaroon ng mga kapatid, inisip niya na si Himuro ang perpektong nakatatandang kapatid. Nang marinig iyon, binili sila ni Himuro ng isang katugmang set ng mga singsing mula sa malapit na kinatatayuan, bilang simbolo ng kanilang pagkakapatiran. Natuwa si Taiga. Napagtanto nila na ang mga singsing ay nagpapahirap sa paglalaro ng basketball, kaya bawat isa ay kumuha ng kwintas na pagsasabitan ng singsing. Habang lumalakas si Taiga, inanyayahan siyang maglaro laban sa mga mahuhusay na manlalaro, kabilang ang koponan na kinabibilangan ni Himuro. Excited silang magsama-sama pagkatapos ng graduation. Sa unang pagkakataon, nagawang talunin ni Taiga si Himuro. Parehong masaya at kinilala ang paglaki ng isa't isa. Mula noon, linggo-linggo silang naglalaro sa isa't isa. Ang mga panalo at pagkatalo ay pabalik-balik. Isang araw, umabot sa 49 na panalo ang score sa pagitan nila. Nagpa siya si Himuro na kung matalo siya sa susunod na laro,
hindi na niya tatawaging nakababatang kapatid si Taiga, dahil paanong matatalo ang isang nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. Dumating ang susunod na laban, at ang iskor ay naitabla 46-46 na may kaunting oras na natitira. Napansin ni Taiga na hindi gumagalaw si Himuro sa paraang karaniwan niyang ginagawa. Pagkatapos ay napagtanto niyang nasugatan ang braso ni Himuro. Hindi pumasok ang susunod na tera ni Himuro. Nakuha ng teammate ni Taiga ang rebound at ipinasa ito sa kanya, handa na ang lahat para gawin ni Taiga ang final shot. Ngunit si Taiga, na inaalala ang kanilang mga alaala na magkasama, ay sadyang nakaligtaan. Galit na galit si Himuro, inakusahan si Taiga na naaawa sa kanya. Ayaw na ni Taiga na maging kalaban niya, naisip niyang mas mabuti sa ganitong paraan. Nang marinig iyon, sinabi sa kanya ni Himuro na sa susunod nilang laban, itataya niya ang singsing. Kung matalo si Taiga, para na ring hindi nag-e-exist ang singsing. Nakiusap siya sa kanyang nakababatang kapatid na huwag tumakas. Sa huli, bumalik si Taiga sa Japan at hindi na muling humarap kay Himuro. Inamin ni Himuro na sobrang disappointed siya noon. Pero ngayon ay nasa Japan na rin siya, nag-aaral sa Yosenhai, alam na balang araw, magkikita silang dalawa. Naisip ni Himuro na ngayon na ang araw para tuparin ang pangakong iyon. Magsasalita pa sana si Taiga, pero pinigilan siya ni number 2 at Kuroko. Tila naintindihan ni Kuroko ang sitwasyon, ang problema ay pinili ni Taiga na maging mahinahon sa kanyang kapatid, natatakot na hindi na matawag na, maliit na kapatid, at manalo lamang dahil wala na si Himuro sa top form. Itinuro ni Kuroko na walang sino man ang gugustuhing kaawaan sa isang esport na gusto nila. Kahit na hindi sila tunay na magkapatid, wala talagang magbabago sa pagitan nila. Nang marinig iyon, sa wakas ay naunawaan na ni Taiga at nangako sa kanyang kapatid na sa muli nilang pagharap ay ibibigay niya ang lahat ng mayroon siya. Sa lahat ng oras na ito, hindi pa alam ni Himuro kung sino si Kuroko. Nagpakilala si Kuroko, at nakilala ni Himuro na nakahanap na ng tamang tao ang kanyang nakababatang kapatid na makakasama niya. Sinabi rin ni Himuro na ang kanyang sariling koponan ay may isang taong medyo kawili-wili din. Sa club, naglalaro pa rin ng basketball ang second years. Sinabi ni Rico sa kanila na dapat nilang isave ang kanilang enerhiya at inihayag ang mga resulta ng Inter-High Tournament, ang Yosen ay pumangatlo, ang Tuo ay pangalawa, at ang unang pwesto ay napunta sa Rakuzan, ang parehong koponan na nanalo noong nakaraang taon. Ngayong taon, pinamunuan sila ng isang kapitan na miyembro ng Generation of Miracles. Ipinaliwanag ni Rico na ang mga resulta ay hindi ganap na sumasalamin sa tunay na lakas ng tatlong paaralan, dahil ang tatlong miyembro ng Generation of Miracles ay nakaupo sa reserve team sa semifinals at finals. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit nahulaan na mayroon silang mga dahilan. Ang laban sa pagitan ni Himuro at Taiga ay handa nang magsimula, ang kanilang ika-50 na laban. May alalahanin si Kuroko, kahit na napakalakas ni Taiga, ipinaalala ni Himuro sa kanya ang isang miyembro ng Generation of Miracles, na nangangahulugang hindi siya matatalo ni Taiga ng mag-isa. Napagtanto na ito ni Taiga, malaki ang pinagbago ni Himuro mula noon. Kaya naman, handa siyang ilabas lahat. Opisyal na nagsimula ang laban, ngunit biglang inagaw ang bola, lumitaw si Murasakibara, na hinihiling sa lahat na maghintay ng ilang sandali. Binati ni Kuroko ang dati niyang teammate. Naisip ni Murasakibara na si Kuroko ay masyadong seryoso at nagbiro tungkol sa pagdurog sa kanya, kahit na mabilis niyang sinabi na siya ay nanggugulo. Hindi na-appreciate ni Kuroko ang biro. Kinilala ni Taiga si Murasakibara mula sa Inter-High Tournament, at ngayon ay napagtanto na siya ang sentro ng Generation of Miracles. Nagulat si Murasakibara nang maglaro si Himuro sa kalye, kaya ipinaliwanag ni Himuro na dumating lamang siya dahil nabalitaan niyang kulang sila sa mga manlalaro. Ang mga miyembro ng Siren ay nagtaka kung ang Yosen ay nakipagkompetensya sa Inter-High, at kung si Murasakibara ay naglaro. Kinumpirma niyang hindi niya ginawa, dahil sinunod niya ang utos ni Akashi. Nilinaw ni Kuroko na si Akashi ang kapitan ng Generation of Miracles. Dumating si Murasakibara upang pigilan si Himuro, hindi pinapayagan ang kanilang koponan na maglaro ng hindi opisyal na mga laban. Aalis na sana sila nang pigilan sila ni Taiga, iginiit na dahil nasa court na sila, maglaro na sila ng kaunti. Ngunit si Murasakibara ay tila interesado lamang sa mga kilay ni Taiga at hindi pinapansin ang anumang sinabi niya. Wala talagang nakakaintindi sa ugali niya. Ipinaliwanag ni Kuroko na bukod sa basketball, si Murasakibara ay medyo eccentric, sobrang talino sa isang lugar, ngunit walang pag-asa sa iba. Si Murasakibara ay nagsimulang maglakad palayo. Naisip ni Taiga na siya ay kumikilos na parang bata,
at pagkatapos ay nagkaroon ng ideya. Naglabas siya ng provocation, tinatawag itong disappointing at pathetic na tumakas ng ganoon. Sure enough, natamaan siya. Pumayag si Murasakibara na sumali sa laban. Nagbatian ang mga koponan. Patuloy na nanunokso si Taiga, ngunit pinigilan siya ni Kiyoshi. Sinabi sa kanya na ang kalaban niya ngayon ay si Himuro, at sasagutin ni Kiyoshi si Murasakibara. Nagharap sila sa middle school, kahit na hindi naalala ni Murasakibara. Sinabi niya na hindi siya nag-abala sa pag-alala sa mga mahihinang kalaban. Nagpatuloy ang laban. Matagumpay na nakuha ni Taiga ang bola. Inamin ni Kuroko na nakakairita ang ugali ni Murasakibara at mabilis na ipinasa ang bola kay Kiyoshi. Hindi sinayang ni Kiyoshi ang pagkakataon at umiskor. Nagpasya siya kung hindi siya maalala ni Murasakibara, pagkatapos ay ipaalala niya ito sa pamamagitan ng basketball. Gayunpaman, naalala ni Murasakibara ang buong pangalan ni Kiyoshi at ang kanilang nakaraang laban. Kahit na nanalo siya sa malaking margin, hindi sumuko si Kiyoshi, bagay na ikinainis niya. Determinado, ipinangako niyang dudurugin niya muli si Kiyoshi, ngayon ay nag-iinit. Si Himuro, na napansin kung gaano kalat ang kanilang koponan, hiniling kay Murasakibara na tumuon sa depensa habang hinahawakan niya ang opensa. Sinabi niya na kaya niyang asikasuhin ang mga bagay sa kanyang sarili. Sa pagharap kay Taiga, agad siyang umiskor gamit ang isang matalas na shot. Hinikayat ni Kiyoshi ang koponan na manatiling kalmado at mag-reset. Nagpatuloy ang laro, at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Hiningi ni Kuroko ang bola at mabilis na ipinasa kay Taiga. Tumayo si Murasakibara, walang pakialam sa nakakasakit na galaw ni Taiga, na hindi nagpakita ng senyales ng pagsisikap. Lumakas ang ulan, at inihayag ng mga organizer na kanselado ang laban. Pagbalik sa club room ng Siren, katatapos lang ng practice ng team, nang biglang dumating si Mamoy, ang dahilan ay para hanapin si Kuroko. Hindi alam ng team kung ano ang nangyayari, at halatang hindi sila komportable na makitang basang-basa si Mamoy. Sinabihan siya ni Rico na magpalit muna bago magsalita. Ayaw pa rin ni Taiga na matapos ang laban, ngunit pinayuhan siya ni Himuro na huminto, mapanganib ang paglalaro sa ulan. Mayroon din siyang regalo para sa kanyang kapatid, isang pamamaraan na hindi pa nakikita ni Taiga. Sinabihan niya itong depensahan gaya ng dati. Tiwala si Taiga na madali niya itong maharangan, ngunit dumaan mismo ang bola sa kanyang mga kamay. Wala siyang ideya sa nangyari kanina. Sinabi ni Himuro na magkikita silang muli, at idinagdag ni Kiyoshi na ito ay sa Winter Cup, kung saan maglalaro ang dalawang koponan sa kanilang mga uniforme sa paaralan. Binigyan ni Murasakibara si Kuroko ng isang paalam na headpat, na hindi nagustuhan ni Kuroko. Tinanong siya ni Kuroko kung natatamad pa rin ba siya sa basketball. Sinabi ni Murasakibara na hindi niya alam kung ano ang dapat na kasiyahan, ngunit para sa kanya, ang pagkapanalo at pagkamit ng tagumpay ay higit pa sa sapat. Sinabi niya kay Kuroko na hintayin na lang ang Winter Cup, magiging malinaw ang lahat. Pagkatapos, nag-relay si Taiga ng mensahe mula kay Rico, na nagsasabing gusto niyang bumalik ang lahat sa paaralan. Nakapagpalit na si Mamoy, pero parang medyo masikip ang uniforme para sa kanya. Samantala, pabalik na rin ang grupo ni Kuroko. Sa daan, nagbahagi si Kuroko ng higit patungkol kay Murasakibara, talagang hindi niya gusto ang basketball, ngunit hindi ka panipaniwalang mahusay pa rin dito. Kahit na walang pagnanasa, siya ay isang napakalakas na sentro. Naniniwala si Kuroko na ang pagnanasa lamang ay hindi sapat upang manalo, ngunit dahil sa pag-ibig na iyon para sa laro ay maaaring patuloy na itulak ng mga tao ang kanilang sarili. At ang kagalakan ng pagkapanalo pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na iyon ay walang kaparis, kaya naman mahilig siya sa basketball, at kung bakit ganoon din ang lahat sa Siren. Maya-maya, bumalik sila sa club room. Agad na tumakbo si Mamoy at niyakap si Kuroko, na nagdulot ng selos mula sa iba pang team. Ang dahilan kung bakit siya napunta ay dahil si Aomin ay nagsimulang magalit sa kanya. Hindi pa siya nakalaro sa semifinals o finals, at naghinala si Mamoy na nasugatan niya ang kanyang siko. Ganoon din ang hinuha ni Rico. Bagamat kinumpirma ni Mamoy ang hula ni Rico, nagdagdag siya ng bastos na komento tungkol sa mini na sukat ng dibdib ni Rico. Ipinaliwanag ni Kuroko na ang kahinaan ng Generation of Miracles ay balintuna dahil sa kanilang napakaraming talento. Ang kanilang pisikal na pag-unlad ay hindi naabutan ang kanilang mga kakayahan, at ang sobrang paggamit ng kanilang kapangyarihan ay nagdudulot ng panganib sa pinsala. Kaya naman hiniling ni Mamoy sa coach na ilayo si Aomin sa court. Siya ay galit na galit, at mula sa puntong iyon, siya ay tumanggi na hayaan itong magpakita sa kanya. Ayaw niyang may nakikialam sa kanyang mga gawain.
Nang marinig iyon, halatang nagalit si Mamoy at tumakbo para hanapin si Kuroko para maaliw. Nagulat si Taiga na may gusto si Mamoy kay Kuroko pero nag-aalala pa rin siya kay Aomin. Napaluha si Mamoy dahil doon, at bahagyang pinagalitan ni Kuroko si Taiga dahil sa pagiging walang taktika. Marahan niyang tinapik ang ulo ni Mamoy at sinabihan itong huwag umiyak, sinisigurong magiging okay ang lahat, sigurado siyang nag-aalala rin si Aomin sa kanya. Nagkomento si Hyuga na dapat magtala si Taiga. Pagkatapos ay nagtanong si Riko kay Mamoy, at pagkatapos, inihatid siya ni Kuroko pauwi. Nagtataka si Riko kung bakit hindi naglaro si Murasakibara o si Akashi. Nahulaan ni Mamoy na sinunod lang ni Murasakibara ang mga utos ni Akashi, habang si Akashi mismo ay hindi interesado sa titulo ng kampyon, tiwala siya sa tagumpay kaya naiinip siya nito. Matapos ang kanilang panalo laban sa Tuo, nagbigay siya ng isang panayam na nagsasabing walang kapanapanabik sa buong bagay. Hindi na iwasang aminin ni Taiga na ang Generation of Miracles ay mga halimaw. Habang pauwi, dumaan sina Kuroko at Mamoy sa isang basketball court. Nais niyang ipakita sa kanya ang kanyang bagong pamamaraan, kahit na hindi pa ito ganap na perpekto. Nagsimula sila, nang si Mamoy ay nagdedepensa. Biglang sumulpot si Kuroko, naglahong parang blur at dumaan sa kanya. Inamin niya na kapag naging perpekto, ang paggalaw ay imposibleng pigilan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sila. Umaasa si Mamoy na balang araw, lahat sila ay makakapaglaro muli ng magkasama. Malapit na ang Winter Cup qualifiers. Kamakailan, ang kaliwang kamay ni Taiga ay naging mas pino. Tulad ng mga nakaraang panahon, hindi siya makatulog noong gabi bago magsimula ang paligsahan. Ngayon, lahat ay nakatanggap ng mga bagong uniforme, at lahat sila ay handa na para sa labanan. Sa panig ni Midorima, inihanda na niya ang kanyang lucky charm at mukhang handa na rin. Bigla siyang nakatanggap ng text message. Sa club ni Ryota, katatapos lang niyang mag-practice at nakatanggap din siya ng mensahe, "Good luck wish mula kay Ryota kay Midorima." Bilang kapalit, sinabihan lang siya ni Midorima na mamatay. Samantala, tumanggi pa rin si Aomin na magsanay. Kahit na sinabi sa kanya ni Mamoy ang tungkol sa bagong pamamaraan ni Kuroko, wala siyang pakialam. Sinabi niya na ang tanging makakatalo sa kanya ay ang kanyang sarili. Inakala ni Mamoy na tanga siya para sabihin iyon. Tulad ng para kay Murasakibara, si Himuro ay nag-iinit para sa Winter Cup. Inaasahan niyang muling makaharap si Taiga at ang dati niyang teammate. Nakahanda na rin si Akashi, sabik na makahanap ng isang bagay na kapanapanabik sa paligsahan. Sa Siren, tinipon ni Riko ang koponan para sa isang huling briefing bago ang Winter Cup. Pinaalalahanan niya sila kung ano ang dapat nilang gawin. 8 paaralan ang lalahok sa mga preliminary, at 2 lamang ang magiging kwalipikado. Una, kailangan nilang makalusot sa yugto ng grupo, at ang nangungunang 2 koponan lamang ang magpapatuloy. Binigyang diin ni Riko na mas mahigpit ang kompetisyon ngayon, at ngayon, makakaharap ng Siren ang Josei Middle School. Sa locker room ng Josei, napag-aralan ng mabuti ng koponan ang Siren, kapwa ang kanilang mga kalakasan at kahinaan. Ang Josei ay lubos na nakahanda na harapin ang Siren. Tuwang-tuwa si Kiyoshi na sa wakas ay bumalik sa opisyal na paglalaro. Nagulat ang Josei nang makita siyang bumalik. Sa junior high, nakuha niya ang palayaw na Iron Heart. Nakaramdam ng panatag si Kuroko sa kanya sa court, at ipinahayag ni Riko na isa itong bagong pangkat ng Siren, na handang lumaban. Bago ang laban, nagbatian ang magkabilang koponan. Biglang umiyak si Narumi mula sa Josei, sinabing natuwa siya nang marinig na babae ang coach ng Siren, nag-aasam ng isang kaakit-akit, ngunit nabigo lamang bilang kapalit. Narinig ito ni Riko at galit na galit, sinabi sa kanyang koponan na durugin sila ng walang awa. Opisyal na nagsimula ang laban. Nakakuha ng posesyon ang Siren, mabilis na ipinasa ang bola sa mga kasamahan sa koponan. Ngunit mabilis at walang humpay ang mahigpit na depensa ng Josei samantaman. Nawalan pa ng kontrol si Taiga sa bola sa isang punto. Hinikayat siya ni Kuroko na manatiling kalmado. Napansin ni Hyuga na hindi magiging madali ang laban. Sinabi ni Kiyoshi kay Taiga na dahan-dahanin ito at tiniyak sa koponan na nagsisimula pa lang ang totoong laro. Napansin din ni Taiga na napakalaki ng mga kamay ni Kiyoshi. Nagpatuloy ang laro. Nasa kamay ni Kiyoshi ang bola at ipinasa ito kay Hyuga para sa isang maayos na paglalaro, agad na umiskor ang Siren. Ang agwat ng puntos ay 4 na ngayon, kung saan nangunguna ang Josei sa laro. Dumating din ang kapitan ng Tuo Academy para manood ng laban. Nakita niyang medyo kawili-wili ang presensya ni Kiyoshi. Pinagpatuloy ni Kiyoshi at Hyuga ang kanilang pagtutulungan, na umiskor ng isa pang basket.
Pagkatapos ay inagaw ni Hyuga ang bola at ipinasa muli kay Kiyoshi. Sa pagkakataong ito, hindi pumasa si Kiyoshi, siya mismo ang kumuha ng shot, at nagdagdag ang Siren ng higit pang mga puntos sa kanilang tali. Sa kanyang napakalaking mga kamay, si Kiyoshi ay nagkaroon ng mas maraming mga pagpipilian kaysa sa karamihan ng mga manlalaro, at ang kanyang kakayahang basahin ang kalaban ay nagpapahintulot sa kanya na mahulaan ang laro at tumugon ng naaayon. Sinubukan ni Narumi mula sa Josei na mag-dunk gamit ang hilaw na kapangyarihan, ngunit hinarang ito ni Kiyoshi, isang malakas na sentro mismo. Agad namang nag-counter-attack ang Siren. Si Taiga, na kanina pa nagpipigil, ay nagpasya na ilabas ang lahat ng lakas na iyon, naglalayong basagin ang hoop sa pamamagitan ng slam dunk. Ngunit tumalon siya ng napakalakas at tumama ang ulo sa gilid, saka bumagsak sa sahig. Natapos ang unang quarter sa score na 29-18. Ang Siren ay malinaw na ibang koponan mula noong summer. Habang nagpapatuloy ang laban, pumasok ito sa fourth quarter. Nang ibabaw pa rin si Kiyoshi sa laro, muling umiskor. Ang pagkakaiba sa puntos ay lumago ng malaki. Nang tumalbog ang isang rebound, hinulaan ni Kiyoshi ang daraanan nito at muling sinigurado, hindi na mahina ang posisyon sa center ng Siren. Isa pang score ang ginawa. Lalong naging bigo si Taiga. Hanggang ngayon, nasa kay Kiyoshi at Hyuga ang spotlight. Pinakalma siya ni Kuroko, ipinaalala sa kanya na ang kanyang papel sa paghila ng depensa ay napakahalaga. Itinuro din niya na ang koponan ng Tuo ay nanunood mula sa mga stand, na hinihikayat si Taiga na manatiling kalmado at gamitin ang laban na ito upang hamunin sila. Dahil sa layunin, kinuha ni Taiga ang bola. Sa kabila ng pagiging double team, nakalusot siya. Sinubukan siyang pigilan ni Narumi, ngunit hindi iyon sapat. Mula sa labas ng arco, tumalon ng mataas si Taiga, lahat ay naghintay para sa dunk. Sa mismong sandaling iyon, malinaw na naramdaman ng mga miyembro ng Generation of Miracles, ang tunog ng pagbukas ng pinto. Ang pinto sa silid na tanging mga prodigy lang ang nakapasok. Pinilit itong buksan, nang walang iba kundi si Kagami Taiga. Siyempre, bumagsak na naman siya sa sahig dahil sa sobrang taas. Natapos ang laban. Opisyal na tinalo ng Siren ang Josei sa huling iskor na 108-61. Nagpasalamat ang magkabilang koponan pagkatapos ng laro. Samantala, ang koponan ni Midorima na Shutoko ay ganap na nangingibabaw sa kanilang sariling laban. Nanalo sila laban sa Saganami na may 100 puntos na lead. Tinalo ng Senshinkan ang Nozomi, at nanalo rin ang Kirisaki sa kanilang laban. Kaya, ang bracket para sa Winter Cup Qualifiers, kung saan 2 sa 8 koponan ang uusad, ay nabuo. Mayroon na ngayong 3 laban ang Siren, kasama ang kanilang susunod na kalaban na nakumpirma, ang Senshinkan, isang koponan na nakatalo sa kanila ng 2 beses noon. Sa pagkakataong ito, desidido ang Siren na huwag magpatalo. Nang gabing iyon, hiniling ni Kuroko kay Taiga na tulungan siyang magsanay, na gustong maperpekto ang kanyang bagong dribble move. Pumayag naman si Taiga, at nagsimula na silang magtrabaho. Mabilis na nilampasan ni Kuroko si Taiga. Hindi pa perpekto ang paggalaw, ngunit nakakabilib na ito. Inamin ni Taiga na kung naperpekto ito ni Kuroko, ito ay magiging isang walang kapantay na dribble. Biglang nadulas ang bola. Napagtanto ni Taiga na ang panlabas na layer ng bola ay nawala. Kahit papaano, naubos na ito ni Kuroko pagkatapos lamang ng isang tag-init. Sumang-ayon si Kuroko na oras na para sa isang bagong bola, pang-anim na niya ito. Nagulat si Taiga. Nagsimula ang susunod na laban ng Siren. Sa pagkakataong ito, ganap na nilang pinangungunahan ang laro. Kahit na ang kanilang kalaban ay umamin na ang Siren ay hindi katulad nila noong summer. Pinanatili ni Kiyoshi ang kontrol sa tempo, maayos na nag-coordinate sina Hyuga at Kuroko, at mabilis na nakarating ang bola kay Taiga. Muli, naglunsad siya sa ere, at isa pang puntos ang nagawa. Natapos ang laro pagkatapos noon. Tinalo ng Siren ang Senshinkan. Walang inaasahan na ang hari ng kanlurang Tokyo ay bababa ng ganoon kadali. Ang laban ng Shutoko ay malapit na ring matapos. Malaki ang pangunguna nila sa kanilang mga kalaban. Inilapag ni Midorima ang kanyang signature long shot. Natapos ang laban ng ang Shutoko ay nanalo sa Kirisaki, 123-51. Nabalitaan ng Siren ang panalo ni Shutoko. Sabik si Taiga na magkaroon ng rematch kay Midorima. Hinikayat ni Rico ang koponan na manalo ng isa pang laro upang masiguro ang kanilang lugar sa Winter Cup. Nagkita ang magkabilang koponan, at ang tingin sa kanilang mga mata ay nagsabi ng lahat ng ito, isang matinding labanan ang paparating. Bumalik sa locker room, hinulaan ni Hyuga na magiging mahirap ang susunod na laban.
Inakala ng mga unang taon na manlalaro na lumakas sila, ngunit hindi sigurado si Kuroko. Naniniwala siyang malamang na magkatotoo ang hula ni Hyuga. Pumayag naman si Rico. Itinuro niya na maaaring minamaliit pa rin ng Shutoko ang Siren. Si Midorima, sa partikular, ay naging mas malakas mula noong huling pagkakataon. Nang bumalik ang koponan, hiniling ni Kiyoshi na umalis sandali, mayroon siyang dapat asikasuhin. May kakilala pala siyang matandang kakilala, ang taong iyon ay si Hanamiya. Nagtataka ang iba sa team kung ano ang nakalimutan ni Kiyoshi. Naghinala si Taiga na may kinalaman ito sa taong nakita nilang nakaupo sa sulok kanina. Hindi inisip ni Hyuga na ito ay nagkakahalaga ng paglihim. Sa basketball sa middle school, kilala ang Generation of Miracles mula sa Taiko bilang pinakamalakas, na may 3 sunod na kampyonato, hindi may kakaila ang kanilang dominasyon. Gayunpaman, mayroon pa ring mga manlalaro na mas matanda ng 1 taon, mga elite na talento na nakipag head-to-head sa Generation of Miracles. Ang mga manlalarong ito ay kilala bilang The Uncrowned Kings. Kaya isa rin sa kanila ang taong iyon kanina. Napagtanto ni Kiyoshi na hindi lumahok si Hanamiya sa laban-laban sa Shutoko. Sinabi ni Hanamiya na kung naglaro siya, maibunyag niya ang lahat ng kanyang mga trick. Ang natitirang 3 laban ay magiging mahirap, at kumpiyansa niyang inangkin na si Kiyoshi ay madudurog sa susunod na 2. Tinanong ng isang junior si Hyuga kung close sila, dahil tumigil sila para mag-usap. Sinabi ni Hyuga na kilala niya ng husto si Hanamiya para malaman na siya ang ganap na kabaligtaran ni Kiyoshi, ang pinaka-hindi tapat na manlalaro sa basketball. Habang papalayo si Hanamiya, sarkastikong binati niya si Kiyoshi laban sa Shutoko at umaasa na gumaling ang kanyang pinsala sa lalong madaling panahon. Sa labas, patuloy na bumuhos ang ulan, tulad ng huling pagharap ng Siren sa Shutoko. Parehong handa ang 2 koponan. Dumating na rin si Ryota sa kinatatayuan. Tinanong ni Kuroko si Taiga kung may napansin siyang kakaiba kay Midorima. Sinabi ni Taiga na pakiramdam niya ay ganap na nagbago si Midorima. Nagkomento si Kiyoshi na ang kabiguan ay makakatulong sa paglaki ng isang tao. Para sa mga nabubuhay na nilalang, ang pagkapanalo ay parang kaligtasan, at ang kabiguan ay parang kamatayan. Ang mga natatakot sa kabiguan ay higit na maghahangad ng tagumpay. Malinaw na bigo si Midorima ngayon at nakatutok lamang sa pagkapanalo. Ang parehong mga koponan ay nakatakda. Naniniwala si Rico na ang diskarte para sa larong ito ay dapat pa ring neutralisahin si Midorima. Ang susi ay tiyak na nasa kanyang mga shot. Nagbatian ang mga koponan, at opisyal na nagsimula ang unang quarter. Kaagad, isang ball scramble ang nangyari. Sa sandaling nakuha ng Siren ang pag-aari, na magitan si Takao. Sinubukan ng Shutoko na maglunsad ng isang mabilis na pasa, ngunit biglang lumitaw si Kuroko at sinira ito. Ang mga manlalaro ng Siren ay nakahinga, hanggang sa napunta ang bola sa mga kamay ni Midorima. Sa pagkakataong ito, tumalon si Taiga at hinarang ang kanyang shot. Lumalabas sa hangganan ang bola. Walang sino man ang umaasa ng ganoong intensity sa simula pa lang. Napansin ni Ryota na mas tumaas ang talon ni Taiga kaysa noon. Sinabi ni Taiga hanggat naririto siya, si Midorima ay hindi makakakuha ng anumang mga shot. Walang sinabi si Midorima at naglakad na palayo. Nagpatuloy ang laban. Alam na ni Midorima sa panahon ng pagsasanay na si Taiga ang magiging pinakamasama niyang makakalaban, lalo na pagkatapos nagisingin ni Taiga ang kanyang buong potensyal. Ipinagpatuloy ng Shutoko ang paglalaro ng kanilang koponan, at natanggap muli ni Midorima ang bola para sa isa pang shot. Hinarang muli ito ni Taiga, pinalabas ang bola. May naramdamang kakaiba si Rico. Sinabi ni Midorima na hindi siya natuto ng anumang mga bagong diskarte, pinahusay lang niya ang kanyang stamina. Sinabi niya kay Taiga na huwag maliitin ang mga tao at maging handa sa pag-iisip. Napagtanto ni Rico ang plano ni Midorima, magpapatuloy siya sa pagtera, hanggang sa bumigay ang mga binti ni Taiga. Tinanggap ni Taiga ang hamon. Ito ay naging isang labanan ng pagtitiis sa pagitan ng dalawa. Ramdam ni Kuroko na hindi na katulad ng dati si Midorima. Nagpatuloy ang laban, na paulit-ulit na hinaharangan ni Taiga si Midorima. Mula sa simula hanggang sa ikalawang quarter, hawak ng Siren ang pangunguna sa Shutoko. Ngunit kahit ganoon, alam ng mga manlalaro ng Siren na hindi dapat maging kampante. Nagsisimula ng mapagod si Taiga. Pang-aasar ni Midorima, nagtatanong kung nahihilo na siya. Itinanggi ito ni Taiga, ngunit nakita ng kanyang mga kasamahan ang mga palatandaan ng pagkapagod. Si Takao ay nanatiling mahigpit na nagmamarka kay Kuroko, tulad ng sa kanilang huling laro. Naisip na niya si Kuroko at hindi niya hahayaang makawala o mag-misdirect kahit kanino. Nang maipasa ang bola kay Hyuga,
Na-intercept ito ni Midorima. Umangat ulit si Taiga para harangan ang shot, ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit si Midorima ng pekeng galaw. Hindi umatras si Taiga, ngunit pinakawalan na ang shot, ngunit hindi ito pumasok. Walang sino mang umasa na magkamali si Midorima. Sakto namang nahawakan ng mga daliri ni Taiga ang bola. Nasa hangganan pa rin ang bola, at nakuha ito ni Kuroko. Hindi inaasahan ni Takao na kikilos si Kuroko ng ganoon kaaga, nahulaan kaya niya ang pagharang ni Taiga. Nagpaputok ng pasa si Kuroko, at naka-score kaagad ang Siren. Nadama ni Rico na ang mga bagay ay nagiging hindi pabor kay Taiga. Bumalik ang bola kay Midorima. Hindi sigurado si Taiga kung magtetira o magpepeke muli si Midorima, ngunit nang walang oras para mag-alinlangan, tumalon siya. Pagkatapos ay muli, tulad ng tila hindi siya makakarating, pumasok si Kiyoshi upang tumulong. Bago ang laro, gumawa si Midorima ng isang nakakagulat na desisyon, para sa kapakanan ng tagumpay. Nagpasya siyang kunin ang atensyon ng Siren at pagkatapos ay ipasa ang bola. Nahuli ito ni Takao, at ito ay naging 3-on-2 na pag-atake, na nagtapos sa isang puntos ng Shutoko. Hindi makapaniwala si Taiga na talagang pumasa si Midorima. Tama ang dating pakiramdam ni Kuroko sa pagbabago ni Midorima. Dati, buong-buo siyang umaasa sa kanyang mga kasamahan upang takpan ang kanyang mga blind spot. Iyon ay kung paano nila nagawang talunin siya noon. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Ang Shutoko ay naging isang tunay na kakilakilabot na koponan. Nagsimulang masiraan ng loob ang ilang manlalaro ng Siren. Pero sinabihan sila ni Rico na huwag sumuko, gawin lang ang kanilang makakaya, lalo na ngayong may Kiyoshi sila. Hinikayat niya ang lahat na patuloy na ngumiti at lumaban ng sama-sama. Ang koponan ay hindi alam kung paano talunin ang Shutoko. Iminungkahi ni Kiyoshi na ang unang hakbang ay i-bench si Kuroko, na wala ang epekto ng kanyang kakayahan at naging pananagutan. Napagtanto din ito ni Rico. Tinanggap naman ito ni Kuroko nang walang pag-aalala. Sa wakas ay dumating si Momoy upang manood ng laban at bumangga kay Ryota. Masayang nagmamasid ang dalawa. Sinabi ni Ryota na sa wakas ay naging kawili-wili ang laban. Gumamit na ngayon ang Siren ng diskarte sa double team. Binanggit ni Ryota na ayaw nilang makapuntos si Midorima kahit isang beses. Si Kiyoshi ang nagmungkahi ng double team tactic. Kailangang manatiling nakatutok ang koponan dahil mas marami na sila ngayon laban sa Shutoko. Biglang nag-break si Takao at umiskor. Maliwanag, ang panloob na depensa ng Siren ay naging hindi epektibo. Ang tanging pagpipilian nila ngayon ay ang mag-counter-attack at muling maka-score. Matagumpay na nalinlang ni Kiyoshi ang kanyang kalaban at umiskor para sa Siren. Napagtanto ni Momoy na naglalaro sila tulad ng kanyang koponan. Sumunod ay isang maayos na paglalaro ng koponan, si Hyuga ay nakakuha ng isa pang matagumpay na shot. Naunawaan na ngayon ni Takao na ito ang tunay na kapangyarihan ng bagong Siren. Ipinaliwanag ng kapitan na bumalik sila sa dati nilang estilo ng opensiba, isang mabilis na diskarte sa pag-counter-attack. Maging si Taiga ay kailangang umamin na ang kanyang mga nakatatanda ay kamangha-mangha. Hindi nakuha ng isang shot ang basket sa pagkakataong ito, at hindi makuha ni Kiyoshi ang bola. Natapos ito ni Midorima, at hindi siya mablock ni Taiga sa oras, 3 puntos para sa Shutoko. Nilinaw ni Midorima, kung gusto mo akong pigilan, huwag mawalan ng focus kahit isang segundo. Sinabihan ng mga nakatatanda si Taiga na huwag mag-alala at hinikayat siyang tumuon sa pagmamarka. Sakto, natapos ang quarter. Hinulaan ni Ryota na mahihirapan pa rin ang Siren sa ikalawang kalahati, hindi nila mapipigilan ang Shutoko, habang mapipigilan sila ng Shutoko. Pero totoo lang iyon kung wala si Kuroko sa field, dahil hindi biro ang sixth ghost ng Generation of Miracles. Ayaw ng coach ng Shutoko na mahuli ang kanyang koponan sa karera ng pagmamarka. Nirally ni Hyuga ang Siren para patuloy na umiskor ng mas maraming puntos. Nagsimula muli ang ikatlong quarter, at kahit na si Rico ay umamin na ang mga bagay ay nagiging mahirap. Kung gusto nilang manalo, kailangan nilang umasa sa bagong diskarte sa pagdadrive ni Kuroko. Muling ipinasa ni Midorima ang bola, na humantong sa isang 4-on-3 offensive na laro. Biglang napaatras si Takao, at sinalo ni Midorima ang bola, handa na sa pagtera. Hinayaan niya itong lumipad, at syempre, nakascore ang Shutoko. Opisyal silang nanguna sa Siren. Balik sa laro, hindi nakarating kay Hyuga ang pasa ni Azuki. Agad na naglunsad ng counter-attack ang Shutoko. Malinaw na pinag-aralan nilang mabuti ang mga galaw ng Siren. Nakascore ulit ang Shutoko. Tumigil na ang ulan. Nasa kay Midorima ang bola, at bagamat sinubukan ni Taiga na humarang, hindi niya magawa.
Dumiretso ang shot ni Midorima. Lumaki ang gap sa 8 puntos. Napansin ni Midorima na maaaring naabot na ni Taiga ang kanyang limitasyon. Nagulat si Rico, maging sina Kiyoshi at Taiga ay hindi na siya napigilan ngayon. Nagpatuloy ang laban. Hiniling ni Kuroko na muling pumasok sa laro, oras na para gamitin ang kanyang bagong drive. Matapos lumabas sa hangganan ang bola, opisyal na bumalik si Kuroko. Handa si Takao na siya ang susunod na pipigil sa kanya. Ang buong team ay umaasa sa pagbabalik ni Kuroko, at determinado si Kuroko na hindi sila pababayaan. Hinala ni Midorima na may espesyal na inihanda si Kuroko para sa kanyang pagbabalik. Nagpatuloy ang quarter. Si Takao ay dumikit kay Kuroko na parang anino. Naniniwala si Rico sa pamamaraan na binuo ni Kuroko upang malampasan ang Generation of Miracles. Nanatiling matindi ang laro, ipinagpatuloy ng Siren ang kanilang tuloy-tuloy na koordinasyon. Pagkatapos, dumating ang sandali. Si Kuroko ang gumawa ng kanyang galaw. Nagbigay ng backup si Taiga kaya hindi madaling nakasunod si Takao. Dumiretso si Kuroko papunta kay Midorima. Ipinasa sa kanya ang bola, natanggap ito ni Kuroko bago pa makapag-react si Midorima. Nagulat si Midorima, hindi magamit ni Kuroko ang kanyang maling direksyon habang hawak ang bola. Ngunit hindi iyon ang katapusan nito. Habang sinusundan ni Midorima ang mga galaw ni Kuroko, biglang nawala ang lalaki sa kanyang paningin. Walang nakakita na darating iyon. Napunta ang bola kay Kiyoshi, na agad namang umiskor. Natigilan si Ryota nang madaling nalampasan ni Kuroko si Midorima. Kahit na si Mamoy ay umamin na ang pagkukunwari ay walang kamali-mali. Sumalungat ang Shutoko, ngunit nakaligtaan. Sinamantala ng Siren ang pagkakataong umatake. Sinugod ni Takao si Kuroko habang sinasalo niya ang bola, ngunit direktang hinarap siya ni Kuroko, at sa pagkakataong ito, nanalo siya. Laking gulat ni Takao nang biglang nawala si Kuroko sa harapan niya. Napunta kay Hyuga ang bola, ang Siren ay muling umiskor. Bumaba ang gap sa 3 puntos. Pagkatapos, ninakaw na naman ni Kuroko ang bola. Nakarating ito kay Hyuga, na nagpako ng isa pang 3 point. Nagtabla ang iskor, at natapos ang ikatlong quarter. Halatang pagod si Taiga, at nag-aalala ang buong team sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Taiga na sumuko laban kay Midorima. Sinimulan ng Shutoko na alamin kung paano kokontrahin ang pamamaraan ni Kuroko. Nagsimula ang 4th quarter, 10 minuto para mapagpasyahan ang laro. Nagtama ang mga mata ni Taiga at Midorima, parehong may malamig na intensidad. Nangako si Takao na hindi na niya hahayaang dumaan muli si Kuroko. Opisyal na nagsimula ang 4th quarter, na ang Siren ay handa sa pag-atake. Dumaan si Mitobi kay Hyuga. Nang maisip ng kalaban na makakasagap sila, lumitaw si Kuroko upang saluhin ang bola. Sumunod na nakuha ito ni Taiga, at sa kabila ng pagharang sa kanya ng 2 tagapagtanggol, pinasok niya ito. Walang sino mang umasa na magtatagumpay siya laban sa 2 tagapagtanggol, lahat ng tao sa karamihan ay natigilan. Napagtanto ni Takao kung gaano siya naging katangad dahil sa pagmamaliit niya sa Siren. Ito ang final form sa basketball ng Siren, kumontra ang Shutoko. Kumuha ng isa pang shot si Midorima, tumpak pa rin. Tinanong ni Takao kung nauubusan na ba siya ng stamina, ngunit sinabi ni Midorima na lumampas na siya sa kanyang limitasyon noon pa man. Tuloy-tuloy ang laro, nagpako ng isa pang 3 point si Hyuga. Tumugon si Takao na may sariling puntos. Nakakakilig at neck and neck ang laban. Patuloy na humarap si Taiga laban kay Midorima. Muling umiskor ang Siren, ngunit hindi umatras ang Shutoko at tumugon ito ng may sariling puntos. Nagpalitan ng palo sa palo ang magkabilang panig. Sa 30 segundong natitira sa 4th quarter, 1 puntos na lang ang lamang ng Siren. Kakatay lang ng Shutoko sa laro. Bumalik ang momentum sa kanila, at naubos na ang oras. Si Azuki ay hindi sinasadyang nawala ang bola, ngunit si Kuroko ay lumitaw sa oras upang mabawi ito. Agad na pumasok si Takao, ngunit ginamit ni Kuroko ang kanyang invisible drive technique para makalusot muli sa kanya. Ang bola ay ipinasa pasulong, at ang tumanggap ay walang iba kundi si Kiyoshi. Akmang tatalo na siya para sa score, biglang sumiklab muli ang kanyang injury. Gayunpaman, determinado siyang mag-dunk kahit anong mangyari. Biglang lumitaw si Midorima para sa depensa. Ang bola ay pinakawalan, at ang referee ay tumawag ng isang defensive foul para sa pagtulak. Ang Siren ay ginawaran ng 2 libreng shot. 2 segundo na lang ang natitira bago matapos ang laban. Bumalik ang pressure sa Shutoko. Nanginginig ang mga binti ni Kiyoshi. Ang buong team ay umasa sa kanya ngayon. Huminga ng malalim, naghanda si Kiyoshi para sa free throws. Nakuha ang unang shot, tumaas ang bola,
at lahat ay nagpipigil ng hininga sa pananabik. Nanalangin ang Siren na makapasok ito, habang umaasa ang Shutoko na hindi ito papasok. Matagumpay na nakapasok ang bola sa goal. Nakatay na ang score. Sumunod na dumating ang mapagpasyang shot. Nakita ni Hyuga na sinusubukan ni Kiyoshi ang kanyang makakaya, itinutulak ang sakit. Tumaas muli ang bola. Ang lahat ay naghihintay na balisa. Sa pagkakataong ito, sumablay ang shot. Parehong nagagawa ng magkabilang koponan para sa rebound, 4 na manlalaro ang tumalon, at si Taiga ay lumabas sa itaas, na naagaw ang bola. Ang huling showdown ay dumating sa kanya at kay Midorima. Ngunit huminto na ang oras. Ang laro ay opisyal na natapos. Natapos ang laban sa isang tie pagkatapos ng 4 na quarters. Karaniwan, magkakaroon ng overtime, ngunit dahil sa mahigpit na schedule ng paligsahan, walang dagdag na oras ang pinahihintulutan. Nawasak si Kiyoshi. Kung nagawa lang niya ang pangalawang free throw na iyon, iba na sana ang resulta. Gayunpaman, walang sino man sa koponan ang sinisi siya. Sa katunayan, salamat sa kanya na nakarating ang Siren hanggang dito. Ibinigay ng lahat ang kanilang lahat, at kahit hindi nanalo, hindi rin sila natalo. Nangako sina Taiga at Midorima na aayusin ang mga bagay sa susunod nilang pagkikita. Nagpalakpakan ang mga tao para sa magkabilang koponan. Ang mga manlalaro mula sa magkabilang panig ay yumako sa isa't isa pagkatapos ng laban. Samantala, dumating ang mga resulta mula sa natitirang laban sa yugto ng grupo. Natalo ng Kirisaki ang Senshinkan sa iskor na 108 hanggang 70. Handa na ngayon ang Kirisaki na alisin ang Siren at makakuha ng pwesto sa Winter Cup. Maya-maya, nasagasaan ni Midorima sina Momoy at Ryota. Tinanong ni Ryota kung okay lang si Midorima, ngunit sinabi lang niyang hindi siya ang dapat nilang alalahanin. Ang susunod na kalaban ng Siren ay ang Kirisaki, at kasama si Hanamiya sa kanilang panig, gagawin nila ang lahat para manalo. Parehong malinaw na pamilyar sina Momoy at Ryota sa pangalang, The Uncrowned Kings. Habang papaalis na si Midorima gamit ang kanyang rickshaw, napansin niya ang aso ni Kuroko, si number 2, na nakaupo na sa loob. Naiihi pa nga ito. Naisip ni Midorima na itapon ito. Biglang lumapit si Kuroko, alaga niya daw. Hindi makapaniwala si Momoy kung gaano ka-cute ang aso ni Kuroko, tulad ng may-ari nito. Umalis si Midorima ngunit nagpahayag ng pag-asa na makaharap muli si Kuroko sa Winter Cup. Ang bawat isa ay nagpunta sa kanya-kanyang paraan. Sa locker room, kitang-kita ang sakit ni Kiyoshi. Tinawag siya ni Hyuga na walang ingat at umaasa na hindi siya sasali sa laban ng Kirisaki. Ngunit hindi sumang-ayon si Kiyoshi, sa paniniwalang maaaring ito na ang kanyang huling pagkakataon. Narinig ni Taiga ang usapan. Nang gabing iyon, gusto niyang tanungin ang kapitan tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ni Kiyoshi na, ito ang kanyang huling taon. Ipinaliwanag ni Hyuga ang katotohanan kina Taiga at Kuroko, isang bagay na alam niyang hindi maitatago magpakailanman. Nagsimula ang lahat noong summer. Noon, kinulayan pa rin ni Hyuga ang blonde na buhok. Isang araw, nabangga niya si Kiyoshi ng nagkataon. Napansin ni Kiyoshi ang wallpaper ng basketball sa telepono ni Hyuga at nahulaan niya na gusto niya ang sport. Niyaya niya si Hyuga na sumali sa basketball club. Gayunpaman, noong panahong iyon, hindi pa opisyal na nakabuo ng basketball club ang Siren. Kaya ipinahayag ni Kiyoshi na siya mismo ang magsisimula ng isa. Si Hyuga, na sumuko na sa basketball, ay nagsabi sa kanya na tumingin sa ibang lugar. Ngunit mapilit si Kiyoshi. Pumayag si Azoki na sumama, habang si Hyuga ay mariing tumanggi. Si Kiyoshi ay may talento ngunit walang ambisyon. Pinili niya ang Siren High dahil malapit lang ito sa bahay, para maalagaan niya ang kanyang lolo't lola. Para sa kanya, ang paglalaro ng basketball ay tungkol sa pagiging masaya. Di nagtagal, sumali rin sina Mito B at Kogane, at ang grupo ay nagsimulang bumuo ng club ng sama-sama. Mayroon silang 5 miyembro sa kabuuan, binibilang si Hyuga. Hindi inaasahang hinirang ni Azoki si Riko na maging manager ng koponan. Ngunit agad na tumanggi si Riko, sinabing pinakaayaw niya ang basketball. Noong panahong iyon, ang Taiko Middle School ay labis na nangingibabaw, karamihan sa mga nangungunang manlalaro ay ang kanilang mga alumni, at lahat ng tao sa paligid ay sumuko na sa pagkatalo sa kanila. Pagkatapos, kinausap ni Riko si Hyuga at ikinwento sa kanya ang trabahong inaalok sa kanya ng grupo ni Azoki bilang manager ng koponan. Ang grupo ni Kiyoshi ay kumakain ng magkasama. Nakita nila si Hyuga na naglalakad, at kahit gustong tawagin ni Kiyoshi, pinigilan siya ni Azoki. Binanggit din ni Azoki na si Hyuga ay dating isang hindi kapanipaniwalang shooter sa gitnang paaralan,
Ngunit dahil hindi pa siya nakaranas ng tagumpay, nawalan siya ng gana na maglaro. Desidido si Kiyoshi na kunin si Hyuga sa team. Sa huli, nag-usap ang dalawa at nagkasundo sa one-on-one match. Kung nanalo si Hyuga, iiwan siya ni Kiyoshi. Kung natalo siya, kailangan niyang sumali sa koponan. Ang resulta, nanalo si Kiyoshi. Pagkatapos ay ipinagtapat niya kay Hyuga, inamin na natalo siya sa kamay ng mga kahangahangang gawa mula sa taiko. Ang pakiramdam na naranasan ni Hyuga, ilang beses niyang naisip na sumuko, ngunit sa huli, hindi niya magawang lumayo. Na-frustrated siya ng malalim. Binatukan niya si Kiyoshi na huwag magkunwaring naiintindihan niya ang ibang tao. Naisip ni Kiyoshi na oras na para umalis. Ngayon ang huling araw na susubukan niyang i-recruit si Hyuga sa basketball club. At least, nakaramdam siya ng kasiyahan dahil alam niyang natulungan niya si Hyuga na harapin ang nagpapabigat sa kanyang puso. Kinabukasan ay ang pagpupulong ng paaralan noong Lunes. Tumayo si Kiyoshi sa rooftop ng paaralan at matapang na ibinalita ang paglikha ng basketball club, na nagdedeklara na magiging kampyon ang Siren. Isa-isang sumunod ang iba, bawat isa ay humakbang upang ipahayag ang kanilang layunin. Pinagmamasdan ni Rico ang lahat ng ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita si Hyuga, kinulayan niya ang kanyang buhok pabalik sa itim at nagpas siyang bumalik sa basketball. Tumayo siya sa harap ng buong paaralan at gumawa ng sarili niyang deklarasyon. Dumating ang monitor ng paaralan at nanunuya, na iniisip na ang lahat ng ito ay walang kapararakan. Ngunit may kumpiyansa na sinabi ni Hyuga na kung mabigo sila, lahat sila ay mag-e-enjoy sa pagpapahayag ng kanilang nararamdaman sa taong mahal nila sa pamamagitan ng paghuhubad. Natagpuan ito ni Rico na nakakatawa at nagpasya na suportahan sila. Agad na pinarusahan ng monitor ang grupo, ngunit opisyal na sumali si Rico upang saksihan ang kanilang paglalakbay. At sa gayon, ipinanganak ang Siren High Basketball Club. Mabilis na naghanda si Rico ng schedule ng pagsasanay para sa koponan. Napili si Hyuga bilang kapitan ng koponan. Naniniwala si Kiyoshi na si Hyuga ay may mga katangiang kulang sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit siya ang tamang tao na mamuno. Sumang-ayon ang iba pang pangkat. Nagsimula ang pagsasanay. Ang lahat ay nagsasanay ng may pagnanasa at lakas. Hindi nagtagal, sumali ang mga bagong miyembro, nakakuha ang team ng mga opisyal na uniforme, at kumuha sila ng mga commemorative photos para ipagdiwang ang pagkumpleto ng club. Pagkatapos ay dumating ang kanilang unang paligsahan. Nakamit ng Siren ang kanilang unang panalo, na sinundan ng tagumpay pagkatapos ng tagumpay. Matagumpay silang nakapasok sa finals ng qualifiers. Dumating ang koponan sa venue, kung saan nagaganap din ang ilang junior high match, kabilang ang isa na nagtatampok sa taiko. Sakto sa nabanggit na mga ito, lumitaw ang 5 manlalaro ng Generation of Miracles. Maging ang koponan ng Siren ay hindi maiwasang humanga sa kung gaano sila kahanga-hanga. Mga junior high students lang, at napaka-cool na. Sa susunod na taon, lahat sila ay papasok na sa high school. Tahimik na dumaan si Kuroko sa team ng Siren. Ang kalaban ngayon ng Siren ay ang Kirisaki. Binasa ni Rico ang diskarte sa koponan sa huling pagkakataon. Nakahanda na ang lahat. Pagkatapos, sa hindi inaasahan, sinabi ni Kiyoshi na may gusto siyang subukan. Nagsimula ang laban. Si Kiyoshi, sa kabila ng mahigpit na marka, ay matagumpay na naipasa ang bola kay Hyuga, na nagpako ng shot. Nagpatuloy si Hyuga sa pagsubsob ng 4 na 3-point. Malakas ang pagmamaneho ni Kiyoshi at umiskor, ngunit maya-maya, may mali sa kanyang binti. Ang Siren ay may 10-point lead. Hindi pa nakakalaro si Hanamiya, ngunit hindi niya hahayaan ang mga bagay ng ganoon kadali. Nag-sub siya, at sa sandaling tumuntong siya sa court, masasabi ng lahat na nasa level siya ni Kiyoshi. Walang nakakaintindi kung bakit siya naghintay ng napakatagal na sumali. Sa pagpapatuloy ng laban, mabilis na gumawa ng napakatalino na assist si Hanamiya para maka-score ang isang teammate. Napansin din niya ang pinsala ni Kiyoshi. Nakangiting palihim, sinabi niya sa kanyang koponan na higpitan ang kanilang depensa at humanda sa pag-counter-attack. Gumanti ang Siren ng mabilis, one-touch pass. Tumalbog ng maluwag ang bola. Tumalon si Kiyoshi para kunin ito, magiliw na ngumiti si Hanamiya, na parang nakikiramay. Sure enough, nung lumapag si Kiyoshi, may contact sa paa niya. Nahulog siya sa sakit. Galit na galit si Hyuga, kumbinsido na isa ito sa mga dirty trick ni Hanamiya. Ngunit walang ebidensya, at walang magagawa. Hinimok ni Kiyoshi ang kanyang mga kasamahan sa koponan na manatiling kalmado, sinabing hindi ito seryoso at babalik siya sa lalong madaling panahon. Walang choice si Hyuga kundi tanggapin iyon.
Natapos ang laro sa pagkapanalo ng Siren. Sinabi ni Hanamiya na maswerte si Hyuga na hindi siya nasugatan. Hinikayat ni Azoki ang lahat na pumila at bisitahin si Kiyoshi. Ang buong pangkat ay sumugod sa ospital, na labis na nag-aalala. Sinabi sa kanila ni Kiyoshi na ito ay isang sprain lamang, at lahat ay nakahinga ng maluwag. Kinagabihan, nanatili si Hyuga. Alam niyang hindi kasing simple nang sinabi niya ang kalagayan ni Kiyoshi. Nalaman din ni Riko, na nakarinig, ang katotohanan, kailangan ng operasyon ni Kiyoshi bago makapagtapos. Pagkatapos nito, aabutin ng isang buong taon ng rehabilitasyon bago siya muling makapaglaro. Inaasahan ni Kiyoshi na maglaro kasama si Hyuga sa lahat ng 3 taon. Ngayon, naniniwala siyang sa susunod na taon na ang huli niya. Nangako si Hyuga sa kanya, sa susunod na taon, magiging kampyon ng Japan ang Siren. Hinimok niya si Kiyoshi na tumuon sa paggaling at bumalik ng mas malakas. Nangako ang dalawa na balang araw, magkasama silang tatayo sa tuktok. Nangako si Kiyoshi na babalik kaagad. Gayunpaman, kalaunan ay natalo ang Siren ng 3 hari ng Tokyo sa mismong kampyonato na iyon. Nalaman na nina Taiga at Kuroko ang buong kwento. Hiniling ni Hyuga sa dalawa na huwag itong gawing big deal. May 1 taon pa siyang natitira para makipaglaro kay Kiyoshi, at nanumpa siyang ibibigay ang lahat para walang pagsisihan. Malapit na ang susunod na 2 laban ng Winter Cup qualifiers. Ang mga paaralan ay ginagawa ang kanilang mga warm-up bago magsimula ang mga opisyal na laro. Dumating na ang Tuo Academy. Kinailangang igapos at kalagkarin si Aomin sa court, nadaya siya ng team gamit ang isang sexing magazine. Nagpakita rin ang Kaijo Middle School, at agad na nagsimulang gumawa ng kaguluhan ang kanilang koponan. Si Aomin ay hindi masyadong interesado sa laban na ito, ngunit kailangan niyang aminin, ang mga manlalaro ng Siren ay mukhang uhaw sa dugo, halos mabangis ngayon. Si Hyuga, gayunpaman, ay patuloy na nawawala ang kanyang mga shot. Naisip ni Azoki na maaaring dahil ito sa matagal na tensyon mula sa pagharap kay Hanamiya. Nauwi sa pagtatalo ang dalawa, at muling nasnap si Hyuga. Ngunit determinado sina Taiga at Kuroko na huwag hayaang madungisan ng anumang maruming panlilinlang ang laban na ito. Panunuyan ni Hanamiya na swertehin ang lahat, umaasa na walang aksidenteng mangyayari. Bago magsimula ang laban, lumapit ang mga unang taon, nag-aalok ng tulong na balutin ang mga binti ni Kiyoshi. Gusto nilang suportahan siya hanggang sa tagumpay, ngunit ang pagbenda nila ay nagmukha siyang mami. Pumasok si Riko para gawing muli ito ng maayos at pinaalalahanan si Kiyoshi na huwag masyadong ipilit ang sarili. Pinasalamatan niya ang kanyang mga juniors. Sa isang malakas na cheer, muling sumigaw ang Siren para sa tagumpay. Nagpalitan ng pagbati ang magkabilang koponan, at nagsimula na ang laban. Nakuha ng Siren ang unang posisyon at inilipat ang bola. Nagulat ang lahat, si Kuroko ang may hawak ng bola. Mabilis niyang ginamit ang kanyang vanishing drive, dumaan sa depensa, pagkatapos ay ipinasa ang bola. Ibinaon ito ni Kiyoshi, na-score ng Siren ang unang puntos ng laro. Si Aomin, na nanunood, ay napagtanto na ito ang galaw na sinabi sa kanya ni Momoy. Sinimulang kilalanin ng kalabang koponan ang lakas ng Siren, bawat miyembro ay may kanya-kanyang talento. Ngunit walang pakialam si Hanamiya. Kung ang isang tao ay isang kahanga-hanga o henyo, kapag sila ay binugbog, sila ay basura lamang. Ang Kirisaki na ang mag-counter-attack. Nanatiling hyper-focus si Azoki kay Hanamiya. Isang mag-aspang na galaw na nagmamarka ng tao ang nagmula sa Kirisaki, ngunit walang nagawa ang referee. Sumablay ang kanilang shot, at tinangka ni Taiga na tumalon para saluhin ang rebound, ngunit naapakan ang kanyang paa ng kanyang kalaban. Muli, hindi nag-react ang referee. Pagkatapos ay dumating ang isang siko sa dibdib ni Taiga, na sinundan ng 1 puntos para sa Kirisaki. Natigilan si Hyuga sa hayagang panloloko nila. Malinaw ang data, bawat koponan na nakaharap sa Kirisaki ay nagdusa ng mga pinsala. Palaging inaalis ang mga star player. Sumunod, si Kiyoshi ang target, na-foul siya tapos muntik ng masiko, pero buti na lang, nakialam siya at nakaharang. Sumulong ang Kirisaki, at hindi napigilan ni Azoki si Hanamiya. Ang isa pang puntos ay napunta sa Kirisaki. Ngumiti si Hanamiya, sinabing muntik na niyang maalis ang 4 eyes, at sinabihan si Kiyoshi na tumabi kung alam niya kung ano ang makakabuti para sa kanya. Ngunit sinabi ni Kiyoshi na wala siyang pakialam kung siya ay masaktan, huwag lang maglagay ng daliri sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Nangako siyang talunin ang Kirisaki. Nagpatuloy ang laro na may mas maraming foul na itinago bilang regular na laro.
Hindi maintindihan ng mga manlalarong kaijo na nanunood kung bakit hinayaan ng referee na dumausdas ang lahat. Sa isa pang scuffle, naiwasan ni Taiga ang isang maruming paa, ngunit pagkatapos ay kinuha ang buong siko sa dibdib, isa pang puntos para sa Kirisaki. Sa galit na galit, muntik nang bumutok ng suntok si Taiga sa kalaban, ngunit sakto namang pinigilan siya ni Kuroko. Sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, pinaalalahanan niya si Taiga, ang karahasan ay masisira ang lahat. Kahit nagalit sila, hindi mga kamao ang sagot. Kailangan nilang patunayan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng basketball. Humingi ng paumanhin si Taiga sa koponan para sa kanyang pagsabog. Binigyan siya ni Rico ng tamang pagsaway dahil sa hindi pagiging cool ng ulo niya. Ang kamay ni Hyuga ay nasugatan din sa puntong ito. Hiniling ni Kiyoshi kay Taiga na manatili sa labas para sa mga susunod na nakakasakit na paglalaro at huwag mag-alala tungkol sa pag-rebound sa depensa, hahawakan niya ang lahat sa sakit. Hindi naintindihan ni Hyuga ang desisyong ito. Hindi ba iyon gagawing madaling target si Kiyoshi? Hindi rin sumang-ayon si Rico. Ngunit matatag si Kiyoshi, ito ang dahilan kung bakit siya bumalik. Kung hindi niya ibinigay ang lahat ngayon, pagsisisihan niya ito ng tuluyan. At kaya, inilagay nila ang diskarte ni Kiyoshi sa aksyon. Namiss pa rin ni Hyuga ang mga shot niya. Patuloy ang pagdaraya ng Kirisaki. Ngunit pinakawalan ni Kiyoshi ang 100% ng kanyang lakas, muli ang isang malakas na dunk. Hinimok niya ang koponan na magtiwala sa kanya, kaya niya ito. Nagpatuloy ang laban sa katulad na pattern. Si Kiyoshi ay patuloy na lumalaban mag-isa sa ilalim ng basket, kahit na triple team. Kahit gaano kadumi ang laro ng Kirisaki, patuloy pa rin siya sa pag-score. Ang Siren ay mayroon na ngayong 3-point lead, ngunit ang katawan ni Kiyoshi ay natatakpan ng mga pasa. Tumanggi si Hyuga na ipagpatuloy ang laro ng ganito. Ipinasa sa kanya ang bola. Nagpatuloy ang Kirisaki sa paggamit ng mga palihim na trick para protektahan ang pananaw ng mga referee at maglaro ng marumi. Nagpa siya si Hyuga na kumuha ng 3-point shot, ngunit muli, hindi pumasok ang bola. Nakuha ng kalabang koponan ang posisyon. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Azuki at Hyuga. Noon lang, nagawa ni Kuroko na bawiin ang bola. Natanggap ni Taiga ang pasa at nagtulak pasulong, ngunit sinubukan siyang painin ng kalaban para muling makagawa ng foul. Sinabi sa kanya ni Kiyoshi na manatiling kalmado at mag-enjoy sa laro, ilaro lang ang sarili nilang estilo, at magiging maayos ang lahat. Sa pagkakataong ito, nanawagan si Hyuga sa koponan na tumutok sa depensa. Samantala, naniniwala si Hanamiya na tapos na si Kiyoshi, ngunit walang pakialam si Kiyoshi. Nagpatuloy ang laban, at sinenyasan ni Hanamiya ang kanyang koponan na patuloy na maglaro ng madumi. Sa pagkakataong ito, siniko si Kiyoshi sa buong mukha. Sa wakas ay itinigil ng referee ang laro. Galit na hinarap ni Hyuga si Hanamiya, ngunit nagkunwaring inosente ang huli, na sinasabing aksidente lamang ito. Gayunpaman, pinilit ni Kiyoshi na tumayo. Nangako siyang hinding-hindi susuko, kahit na ang ibig sabihin nito ay ilagay ang sarili sa panganib. Hindi niya hahayaang saktan ng sino man ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Iyon ang dahilan kung bakit siya bumalik sa court. Nauna na ngayon ang Siren ng 5 puntos. Lumabas si Aomin papunta sa banyo. Halatang bigo si Hanamiya. Alam ng kanyang mga kasamahan sa koponan na siya ang uri na kailangang kontrolin ang lahat. Naiirita din siya matapos makipagbanggaan kay Kuroko. Hindi maintindihan ni Kuroko kung bakit gagawin ni Hanamiya ang gayong mga taktika. Nakakatuwa ba ang pagkapanalo ng ganoon? Inamin ni Hanamiya, syempre hindi. Ngunit nang hindi naglalaro ng madumi, hindi niya magagawang talunin ang Generation of Miracles. Minsan na siyang nangako na mananalo sa Winter Cup, ngunit sa ngayon, ang ginagawa lang niya ay paglaruan si Kuroko. Ang talagang gusto niya ay durugan ang mga taong ibinigay ang lahat para sa kanilang kabataan. Sinabi pa niya kung paano niya kinuha ang mga nakatatanda ng Siren noong nakaraang taon at tinawag itong isang obra maestra. Sinabi niya kay Kuroko na huminto habang kaya pa niya, at binalaan ng Siren na ang saya ay malayo pa. Bumalik sa locker room ng Siren, si Taiga ay nagngangalit. Sinubukan siyang pakalmahin ni Rico, pinaalalahanan siya na huwag ipagdamot sa iba. Nag-aalala ang buong team kay Kiyoshi. Kahit si Rico ay hindi inaasahan na magiging ganito kalala ang mga bagay. Hindi pa rin mapakali si Taiga, ngunit hiniling sa kanya ni Kuroko na manatiling kalmado. Natigilan si Taiga, nagtatanong kung paano mananatiling kalmado si Kuroko pagkatapos ng lahat. Pero iba na ngayon ang mukha ni Kuroko, seryoso at nag-aalab sa tahimik na pagpupursige. Samantala, sa locker room ng Kirisaki, nalaman nila ang sikreto sa vanishing drive ni Kuroko,
isang trick para iligaw ang tingin ng kalaban, na sinundan ng mabilis na paggalaw. Ang susi sa pagsira nito ay nasa mga mata. Pagbalik sa banyo, bumangga si Aomin kay Hanamiya. Magkakilala na sila simula pa noon. Hindi nagulat si Aomin na naglaro pa rin si Hanamiya ng madumi. Para kay Hanamiya, pain lang iyon para matrap ang mga kalaban niya. Hindi naintindihan ni Aomin ang sinasabi niya, ngunit iginiit pa rin niya na matatalo ang Kirisaki, dahil nakita niyang pinapagalit ng husto ni Hanamiya si Kuroko. Ang dalawang koponan ay bumalik sa court para sa susunod na kalahati. Nagpatuloy ang laban. Nasa kay Kuroko ang bola. Agad namang nagpadala ang Kirisaki ng isang tao para harangan siya. Akala ng kalaban ay madali niyang lansagin ang galaw ni Kuroko. Nalito ang lahat kung bakit hindi ginagamit ni Kuroko ang kanyang vanishing drive. Ngunit bigla, naghintay siya ng tamang sandali at nalampasan ang dalawang tagapagtanggol, nag-alis ng daan at dumaan. Sumunod si Taiga at umiskor. Ang kalaban ay nagtanong, so ang lansihin ay wala sa mga mata. Maliwanag, ang katotohanan ay hindi tumugma sa kanilang mga pagpapalagay. Pagkatapos ay pinalabas si Kuroko para magpahinga. Ang Siren ay mayroon na ngayong 7-point lead. Gumawa rin ng substitution ang Kirisaki, pinatawag si Kentaro. Napag-alaman na nagbitiw ang coach ng Kirisaki noong nakaraang taon, at ngayon si Hanamiya ay parehong kapitan at coach. Hinawi ni Kentaro ang kanyang buhok at pumasok sa court, handang isagawa ang susunod nilang plano. Nakuha ni Kiyoshi ang isang rebound at napansin na hindi malakas ang sentro ng Kirisaki. Ngunit naiwala ni Azoki ang bola kay Hanamiya, at isa pang puntos ang naitala. Sinabi ni Hyuga kay Azoki na huwag mag-alala. Naglunsad ng panibagong pag-atake ang Siren. Ginamit ni Azoki ang kanyang Eagle Eye, ngunit binasa ito ng kalaban at ninakaw muli ang bola. Laking gulat ni Rico na dalawang sunod na naiwala ni Azoki ang bola. Bumaba na ngayon ang lead sa 3 puntos na lang. Ang mga bagay ay mukhang masama para sa Siren. Ipinahayag ng Kirisaki na hindi na makaka-score ang Siren ng isa pang puntos, nahuli na sila sa kanilang web. Sa kay Kentaro sa court, ang dynamic na laro ay ganap na nagbago. Inamin ng kapitan ng Tuo, na pumasok sa middle school kasama si Hanamiya, na si Hanamiya ay napakatalino. Kahit na hindi siya nag-aral, mataas ang marka niya sa bawat pagsusulit. Maaari siyang manood ng isang laro at suriin ang bawat galaw ng koponan ng kalaban. Sa ngayon, tila ganap na nabasa ni Hanamiya ang Siren, lalo na si Azuki. Ang kanyang Eagle Eye ay ganap na nakasara. Sa sandaling matapos ang mga salitang iyon, nakuha muli ni Hanamiya ang bola at umiskor. Nang maglaon, nabigo muli ang pasa ni Azuki. Nabaliktad ang score, ang Kirisaki ang nanguna. Sa kay Kentaro sa court, ang kakayahan ni Hanamiya na nakawin ang bola ay tumaas ng husto. Nakascore ulit ang Kirisaki. Sa puntong ito, ang buong laban ay nasa ilalim ng kontrol ng Kirisaki. Ang Siren ay parang biktima na nakulong sa sapot ng gagamba. Ang huling beses na sila ay nakapuntos ay sa simula ng ikatlong quarter. Ngayon, tumahimik na sila. Si Azuki na ngayon ang bigo. Nararamdaman ni Kiyoshi na natigil sila sa paulit-ulit na pag-uulit. Kung mas nagagalit sila, mas madaling mahulog sa mga bitag ni Hanamiya. Hindi pa rin nakakaisip ng diskarte si Rico para kontrahin ang Kirisaki. Pero may naisip si Kuroko. Naniniwala siya na maaari nilang isara ang gap sa score, kung huminto siya sa paglalaro bilang manlalaro ng koponan. Naghahanda na ang Kirisaki para tapusin ang laban sa natitirang quarter. Bumalik si Kuroko sa court. Tiwala pa rin si Hanamiya na nababasa niya ang mga galaw ni Azuki. Ngunit biglang lumitaw si Kuroko, ipinasa ang bola kay Taiga, na sinamantala ang pagkakataong maka-score. Ang plano ay gumana. Ang mga manlalaro ng Kirisaki ay hindi inaasahan na ang kanilang mga taktika ay madaling basahin. Ang paglalaro ng bola ay hindi sumunod sa alinman sa kanilang mga diskarte sa opensiba. Sa madaling salita, binago ni Kuroko ang direksyon ng bola ng mag-isa, na ginagawa itong hindi mahuhulaan. Ang kakayahan ni Taiga na hulaan ang bola ay dahil sa kanilang pang-araw-araw na pagsasanay na magkasama. Ninakaw ng Siren ang bola at nag-counter-attack. Nag-set up si Kuroko ng isa pang nakakagulat na pasa, at isa pang puntos ang nakuha. Si Hanamiya ay ganap na natalo ni Kuroko, walang nagawa kundi tiisin ito. Ang gap ay nabawasan na ngayon sa 5 puntos. Napagtanto ni Rico na kailangan pa rin ng kanyang koponan ang isang bitag, at ang bitag na iyon ay si Hyuga. Ang kanyang mga naunang shot ay nabigo lahat, ang bola ay tumatalbog sa gilid sa bawat oras. Nagpatuloy ang Kirisaki sa paglalaro ng madumi, at labis na nag-aalala si Rico. Humiling ang Siren ng timeout.
May mahalagang sasabihin si Rico, gusto niyang umalis si Kiyoshi sa court. Kung mauulit ang sitwasyon noong nakaraang taon, mas gugustuhin ni Rico na kamumuhian siya ni Kiyoshi habang buhay kaysa ipagsapalaran siyang masugatan muli. Sumang-ayon si Kuroko sa desisyong ito. Bagamat masaya siya na pinrotektahan siya ni Kiyoshi, oras na para protektahan niya ang kanyang mga nakatatanda bilang kapalit. Pumayag din si Hyuga, hinimok si Kiyoshi na maupo at manahimik, huwag sirain ang pangako na kanilang ginawa. Handa si Mitobi na palitan si Kiyoshi. Kinilala ni Kiyoshi na tama ang koponan at ipinasa ang natitirang bahagi ng laro sa lahat. Tiniyak ni Hyuga sa lahat na masisiguro nila ang pwesto sa Winter Cup para sa Siren. Nagpatuloy ang laro, ipinasa ni Azoki ang bola kay Kuroko, na muling binago ang direksyon ng bola. Nakarating ang bola kay Hyuga, ngunit muli, nabigo ang kanyang pagtera. Umatras ang Siren sa depensa. Alam ng lahat na kung wala ang 3-point shots ni Hyuga, hindi makakagawa ng breakthrough ang team. Nabigo si Hyuga sa bawat pag-shot hanggang ngayon, malinaw na nagiging sobrang emosyonal. Ang mga 3-point shot ay nangangailangan ng katumpakan at kaunting swerte. Ngunit sa sandaling gumawa siya ng isang matagumpay na pagtera, hindi na siya muling magkakamali. Sinubukan ni Hyuga na dumaan kay Mitobi, ngunit hindi niya magawa. Nagkaroon siya ng panibagong standoff kay Hanamiya, at ang parehong mga manlalaro ay nakipaglaban para sa bola, na kalaunan ay lumampas sa mga hangganan. Kinuha ito ni Kiyoshi mula sa labas, at naalala ni Hyuga ang mga alaala kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngayon, oras na para huminahon. Nagsimulang gumalaw si Hyuga at nakatanggap ng pasa mula kay Kuroko. Nagpasya siyang huminga ng malalim at subukan ang isa pang 3-point shot. Sa pagkakataong ito, ang bola ay lumipad ng perpekto, lumapag sa basket ng may katumpakan. Ang gap ay patuloy na nagsara. Gustong makasabay din ni Azuki. Si Hanamiya, sa ilalim ng pagtaas ng presyon, ay sinubukang lumaban, ngunit na-intercept ni Kuroko ang bola mula sa kanya. Naghanda si Hyuga para sa isa pang 3-point shot, ngunit sa hindi inaasahan, ipinasa niya ang bola. Si Mitobi ang nakapuntos. Kinilala ng koponan mula sa Kaijo na muling nabuhay ang Siren, at inamin ng Tuo Academy na ang sapot ni Hanamiya ay pinutol ni Kuroko. Mabilis na umiskor muli ang Kirisaki, at gusto ni Hyuga na makabalik sa track ang buong koponan, na tumama sa isa pang matagumpay na 3-point. Ang mga miyembro ng Siren ay nag-iisip tungkol sa tiket ng Winter Cup ngayon. Kinailangang aminin ng Kirisaki na si Hyuga ang nagpaikot ng laro. Nagpatuloy ang laro, at ipinasa ang bola kay Hanamiya. Sinisi niya ang lahat kay Kuroko, na pagtanto na ang layunin niya ngayon ay ibagsak si Kuroko. Ngunit nagawa ni Kuroko na iwasan ang kanyang maduming laro. Sumang-ayon din si Kentaro na kung ma-neutralize nila si Kuroko, maaari nilang isara ang opensa ng Siren. Galit na galit pa rin si Hanamiya, ginamit ang kanyang mga panlilinlang at muling nakapasok. Nagpeke siya at kumuha ng maagang shot, nag-score para sa Kirisaki. Sinabi ni Hanamiya na mali ang lahat sa pag-aakalang maaari lamang siyang maglaro ng marumi at nakawin ang bola. Maaari siyang maka-score mula sa anumang posisyon. Isang puntos na lang ang gap. Agad namang sinabihan ni Kuroko si Hanamiya na wag manggulo. Naisip niya minsan na ang playstyle ng Generation of Miracles ay may depekto, ngunit hindi sila kailanman naglaro ng madumi. Desidido si Kuroko na sumagot ng malinis na basketball. Tinanggap ni Taiga ang bola at agad itong pinasok para sa isang puntos. Hindi pa tapos ang laro. Isang 3-point ang isinubsob ni Hyuga. May 30 segundo na lang ang natitira. Nakascore din ulit si Azuki. Tumalbog ang bola, ngunit nakuha ito ni Taiga. Nag-counter-attack ang Siren, at tumama pa si Hyuga ng isa pang 3-point para palakihin ang lead. Pumito na ang referee, tapos na ang laro. Opisyal na nanalo ang Siren laban sa Kirisaki. Tuwang-tuwa ang lahat dahil nagawa nila ito. Nag-high five sina Hyuga at Kiyoshi, sabay na nagdiriwang. Napaluha si Rico sa kaligayahan. Inamin ni Hanamiya ang pagkatalo, kapwa kina Siren at Kiyoshi, ngunit mabilis na naging mapait, na nangakong ibababa ang lahat sa susunod. Magbabayad silang lahat para dito. Kinilala ni Kiyoshi na kahanga-hanga ang final shot ni Hanamiya at sinabing sa susunod, dapat silang mag-enjoy sa paglalaro ng magkasama. Si Hanamiya, gayunpaman, ay galit na galit. Samantala, iba ang laro sa kabilang panig. Ang Shutoko ay nangingibabaw sa kanilang kalaban. Natapos ang laro sa shot ni Midorima, at nakuha ng Shutoko ang huling tiket sa Winter Cup. Ang Siren ay naging pake at naghanda na umalis, ngunit si Kuroko ay wala kahit saan. Naunawaan ni Kiyoshi ang damdamin ni Kuroko, total simula pa lang ito.
Napaka-espesyal ng istruktura ng tournament ngayong taon. Ang lahat ng mga kahanga-hangang manlalaro ng Taiko, kabilang ang Sixth Phantom ay lumahok. Hinanap ni Taiga si Kuroko at nadatnan siyang nagdre-dribble pa rin ng bola. Ipinaliwanag ni Kuroko na hindi siya makaupo, nasa sabik siya na nanginginig ang buong katawan. Sumang-ayon si Taiga na natural lang na makaramdam ng ganoon, lalo na't handa na ang lahat ng miyembro ng Generation of Miracles para sa ganap na labanan sa Winter Cup. Ang koponan ng Siren ay nagpunta sa ibang pagkakataon upang magpahinga sa isang onsen. Pagkatapos ng mga araw ng matinding pakikipaglaban para sa isang pwesto sa Winter Cup, nagtipon ang koponan upang magpahinga ng sama-sama. Si Rico ang nagdala ng buong team sa hot spring na ito. Bukas, babalik na sila sa practice. Si number 2 ay sumali din sa koponan sa paliguan. Napakasigla ng paliguan ng mga babae sa tabi. Ipinaalam sa kanila ng front desk na may ilang mga nakatatandang kolehiyo ang dumating upang maligo. Nang marinig ito, agad na gustong sumilip ng mga kabataang lalaki sa mga nakatatanda, ngunit dahil nahihilo si Kuroko, kinailangan siyang ilabas ni Taiga upang magpahinga. Ang natitirang bahagi ng koponan ay sinusubukan pa ring malaman kung paano palihim na tumingin. Isang miyembro ang nakakita ng butas, at ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang mga pagtatangka. Gayunpaman, biglang dumating si Rico at nag-request na sumama sa kanila. Agad na pinarusahan ni Rico ang buong grupo dahil sa kanilang pervert na ugali. Pagkatapos, naligo si Rico. Sa kanilang gulat, nandoon din si Momoy. Dumating na rin ang Tuho Academy para maligo. Dahil naubusan na ng tubig ang vending machine, lumabas si Taiga para bumili ng para kay Kuroko. Nagkataon namang nagkasalubong ang magkabilang koponan. Si Aomin ang nagdala ng tubig para kay Kuroko, at ni isa sa kanila ay walang inaasahang magkikita rito. Napansin ni Rico ang kahanga-hangang figura ni Momoy at nagkomento kung gaano ito kalaki. Sa hindi inaasahan, may sinabi si Momoy kay Rico, at nagulat si Rico nang marinig iyon. Samantala, magkasama sa sana ang mga lalaking miyembro ng team. Binati ng kapitan ng Tuho Academy ang Siren sa pagpasok nito sa Winter Cup. Nahulaan ni Hyuga na ang kanilang pagkikita ay hindi isang pagkakataon. Kailangang may agenda sa likod nito. Sinabi ni Aomin kay Kuroko na napanood niya ang kanyang laro at nakita ang kanyang mga bagong diskarte. Hindi itinago ni Kuroko na plano niyang gamitin ito laban kay Aomin. Nang malapit na niyang sabihin na ang kanyang koponan ay mananalo sa kampyonato, pinutol siya ni Taiga, na sinasabing ito ay magiging sa Siren. Kumpiyansa si Aomin na hindi pa sapat ang lakas ng dalawang koponan para manalo, bagamat naramdaman niya na na-unlock na ni Taiga ang isang bagong level. Gayunpaman, kumpara sa Generation of Miracles, hindi pa sapat ang Siren para talagang ma-excite siya. Inamin ng kapitan ng Tuho Academy na ang kanilang pagbisita ay para batiin ang Siren. Ibinigay niya sa Siren team ang opisyal na paunawa ng Winter Cup. Nagulat si Hyuga nang malaman na ang mga koponan mula sa parehong rehiyon ay hindi makakaharap sa unang round, na may mga pagbubukod para sa mga priority team. Kaya, ang unang makakalaban ng Siren ay walang iba kundi ang Tuho Academy. Nangako si Momoy na hindi siya aatras, kahit na gusto niya si Kuroko, at umaasa na ibibigay ng Siren ang lahat. Handa ring tumugon si Rico, tinitiyak na hindi rin susuko ang kanyang team, kaya maghintay na lang sila. Kamakailan ding nag-ensayo ang Tuho kasama ang Josei, ang koponan na tinalo ng Siren sa kanilang unang laban sa qualifier. Nanalo ang Tuho sa larong iyon sa iskor na 170-30, kaya kumpiyansa na sinabi ng kanilang kapitan na umunlad ang kanilang koponan mula noong summer. Nang marinig ni Kuroko na malapit na silang magkaharap ni Aomin, nakaramdam ng excitement si Kuroko. Sumang-ayon si Taiga, alam na sila ay maghaharap sa huli, at mas mahusay na ayusin ang iskor ng maaga. Sabik din si Aomin na maghintay sa kanilang tugon. Kinaumagahan, bumalik ang buong team ng Siren. Hindi mahanap ni Kuroko si Taiga kahit saan. Ipinaliwanag ni Rico na magsasanay ang koponan nang wala siya, at ipapaliwanag niya kung bakit mamaya. Matatagpuan ang kanilang training camp sa tabi ng hot spring, kung saan naghihintay na ang ama ni Rico, si Kajay Tora. Siya ay dumating upang palakasin ang koponan. Ang una niyang itinanong ay kung sino ang nakakita sa kanyang anak na hubot-hubad, nagbabala na kung sino man ang mayroon ay haharapin kaagad. Natural, pinarusahan siya ni Rico dahil sa kalokohan niya. Ang unang gawain na ibinigay niya sa koponan ay alisin ang kanilang mga damit. Napag-alaman ng team na kakaiba ito, ngunit dahil ginawa ito ni Rico, atubili silang sumunod. Inamin ni Kajay Tora na hindi masama ang kalagayan ng koponan. Pagkatapos ay nagsimula ang proseso ng pagsasanay. Una, sabay na tumakbo ang pangkat sa bundok.
Ipinaliwanag ni Kajay Tora na ang simpleng pagbuo ng kalamnan ay hindi sapat, kinailangan nilang balansehin ito para maka-adapt ang katawan. Nasuri na rin niya ang data ng laro ng Tuho Academy at inamin na mas malakas ang espiritu ng kanilang koponan kaysa sa Siren, kahit na hindi sila masyadong nakatutok sa paglalaro ng koponan. Sinimulan niyang pag-aralan ang mga pagkakamali ng bawat miyembro ng koponan, na ipinakita kay Hugo kung paano ito dapat gawin. Nagulat ang mga miyembro nang makitang marunong siyang maglaro ng basketball, ngunit alam ni Kiyoshi na si Kajay Tora ay nasa pambansang koponan ng Japan. Matagumpay na nakagawa ng shot si Kajay Tora na hindi napigilan ni Hyuga, at kinumpirma niya na ang paglalaro ng koponan ay talagang epektibo lamang sa isang grupo ng malalakas na individual. Nagpasya siya na sanayin niya ang Siren sa loob ng isang buwan at gagawing isang ganap na bagong koponan. Samantala, kababalik lang ni Taiga sa Amerika, ang kanyang pangalawang tahanan. Iyan ang pagtatapos ng video ngayon. Abangan natin ang susunod. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.